Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako. Sila'y magiging bayan ko. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ninyo ng magandang gabi. Sabi mo na rin, Happy Fiesta. Yan, no? Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang 17 taon na anibersaryo ng ating simbahan bilang isang parokya. 17 years ago, tinatag ang ating simbahan at itinalaga para maging isang parokya. Pero 17 years after, pinagdiriwang natin ngayon ang huling araw. Huling araw para ito ay maging ating simbahan. Magkaiba ang ibig sabihin ng simbahan at ang isang parokya. Parang ang ironic, ano? Nagdiriwang tayo dahil naging parokya tayo 17 years ago. Pero makalipas ang 17 taon, gigibain natin ang simbahan. Kaya naman, maganda ang mga paalala sa atin ng ating mga pagbasa kung ano ba talaga ang isang simbahan. Sa ating unang pagbasa, narinig natin na nagbalik ang kaningningan ng Diyos sa templo matapos nitong lisanin dahil sa pagsamba ng mga tao sa Diyos-Diyosan.
nawala ang ningning ng simbahan, nawala ang presensya ng Diyos dahil ang mga tao noon ay sumamba sa ibang Diyos. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, narinig natin sa unang pagbasa na ang pagbabalik ng presensya ng Diyos sa templo ay nagpapaalala sa mga tao ng panawagan ng Diyos sa kabanalan. Ito ang simbahan, isang lugar ng kabanalan. Lugar kung saan ang tao ay napapabanal. Yun ang isang simbahan. Lugar kung saan tayo napapabanal. Kaya nga hindi ba, pag pumapasok tayo sa simbahan, no, parang ang bait-bait ng lahat. No? Pakitingnan nga yung katabi mo. Mukha bang mabait yan? Ha? Father, mabait kapag tulog. Ayun, kaya nga ang bait tulog na. No? 'Di ba? Joke lamang po, 'di ba? Iyon ang simbahan. Isang lugar kung saan ang tao ay napapabanal. Samantala, sa ating ikalawang pagbasa, sinasabi sa atin ni San Pablo, o sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang mga tao ang gusali ng Diyos. Ang tao ang gusali ng Diyos. At ang pundasyon ay walang iba kundi si Jesus. Ang tao ang gusali, si Jesus ang pundasyon. Ito ang bumubuo ng isang simbahan, ang mga tao. At ang pundasyon ay si Jesus. Kahit anong ganda ng isang gusali, kung walang tao, wala itong buhay. Tama? Kaya nga kapag merong bagong lipat na bahay, no, sinasabi ko, tirhan nyo. Kailangan yung puntahan. Kasi walang spirit, walang buhay ang bahay. Kahit anong ganda, kahit anong laki, kung wala itong tao, walang buhay ang isang lugar. At kahit gaano kalaki ang gusali, kung hindi si Jesus ang pundasyon, hindi ito magiging simbahan. Dahil ang simbahan, dapat ang pundasyon ay walang iba kundi si Jesus. Yan ang isang simbahan. 17 taon na ang nakalipas nang maitalaga ang dating kapilya na nooy Santo Niño de Tondo Parish, na ngayon ay Minor Basilica and Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo, ang Nuestra Señora de la Soledad. Kapilya pa lang noon, 17 taon ang nakalipas. Kwento sa akin, hindi daw naging madali ang pinagdaanan para maaprubahan ang ating simbahan para maging isang parokya. Sa kadahilanang maliit ito at walang masyadong espasyo. Maliit. Kung titignan, isa ang Soledad sa pinakamaliit na parokya sa Archdiocese of Manila. Pero dahil ipinakita ng mga tao at deboto ng Inang Soledad ang tunay na laki ng simbahan, ay wala sa lugar kundi sa mga bumubuong tao. Nakumbinse ang dating Arsobispo ng Maynila na si Cardinal Gaudencio Rosales na hirangin itong isang parokya. Sabi ni Badad, pinadaan ang kardinal dito sa Sevilla. Pinasok dito sa Eskinita, inikot kung saan marami ang tao, at pagdating dito sa ating simbahan, sumang-ayon na maging parokya ang ating noon isang
kapilya. Maraming tumutol, may mga hindi sumang-ayon at hindi pumabor. Hindi ko nasasabihin kung sino. No? Baka girahin ninyo no? Alam ko kayo mga taga-solidad kayo ha? 'Di ba? Hindi ko nasasabihin. Maraming tumutol, maraming di sumang-ayon at hindi pumabor. Pero sa pananampalataya ng mga tao at sa galaw ng Diyos, naging parokya tayo. Hindi ko nasaksihan ang lahat ng ito. Hindi pa ako pari nito. 17 taon na ang nakalipas. Siguro karamihan po sa inyo, malinaw ang pinagdaanan at kasaysayan ng ating simbahan. Kung paano to naging parokya. Sino na nandito na 17 years ago? Taas nga ang kamay. Hindi naman po kataka-taka. Nay, naputi ang buhok, wala ka dito 17 years ago. Nandito na. Joke lang, no? Sa mga nandito, malinaw pa ang pinagdaanan sa inyo ng ating parokya. At sa paglipas na panahon, madami kayong pinagdaanan. Pero ngayon, tayo ay nagdiriwang. 17 taon ang nakalipas. Kung babalikan ko, nasan ba ako noong mga panahon na yon? Nasan ba ako 17 taon? 2009, nang ako ay magsimulang makaramdam ng tawag ng Diyos at subukang tumugon. 2009, nang ako ay pumunta sa iba't ibang seminaryo. Unang rektor na nakilala ko ay si Monsignor Bonglo, na ngayon ay rektor ng Binondo Church, Minor Basilica of San Lorenzo Ruiz. Ang ating kabikaryato, no? Dapat nandito si Monse para marinig niya ito. No? Kinukuha ako ni Monsignor Bonglo na pumasok sa kanilang seminaryo dahil Chinese daw ako. Pero natuloy ako sa Holy Apostles Senior Seminary, 2009. Ang seminaristang naka-assign noon sa vocations at sa mga nag-a-apply na gustong maging seminarista ay si Father Arnel Calata. Dapat din nandito yun. No, nasa na ba yun? Late. Father Arnel! Sinama pa kita sa homily. Late ka. Yun, si Father Arnel. No? Ayun, andyan na po siya. No, binuking ko lang na late siya. No? Please welcome the late Father Arnel. Ay, joke lang. 2009, si Father Arnel, yung vocations coordinator ng aming seminaryo. 2009, tandang-tanda ko. No? Si Father Arnel yung nag-asikaso sa akin para ako ay makapag-exam, para maproseso ang aking application. At sa seminaryo ding yon, nakilala ko si Father Douglas Badong. Habang ako ay nasa seminaryo, na-assign ako sa Punta Santa Ana, kung saan kura ngayon ang dati nating kura paroko, ang pinakamatagal na kura paroko ng Nuestra Señora de la Soledad, si Father Jerry. Nang maging pari ako, una akong na-assign sa Sacred Heart of Jesus Parish sa Santa Mesa, kung saan galing din ang dating kura paroko. Sino? Si Father Jerry Adviento. Siya yung bumuo ng simbahan na ito. Siyang dahilan kung bakit tayo merong ganitong magandang altar. Dumaan ang panahon, nalipat ako sa Quiapo. May nakilala akong isang babaeng lektor. Nakita ko ang kanyang potensyal. Tinawag ko para ako ay tulungan na magturo ang mga kapwa niya lektor. Takot daw siya kasi nangangain ng buhay ang mga lektor sa Quiapo. No? Tatakot siya. Ang hindi niya alam, mas dragon pa siya doon. No? Yun ang totoo. Ang hindi niya namamalayan, yung hinihingi kong tulong para
ang mga lektor ay makapagpahayag ng malinaw ng salita ng Diyos, ang hindi niya namamalayan at hindi ko alam, natutulungan na pala niya akong magpahayag ng salita ng Diyos sa mga tao. Alam mo yan, Ate Mina, kung paano ka nakatulong sa akin. Natapos ang Quiapo, nadala ako sa ermita, kung saan isang araw, inimbitahan ako ni Father Dave Concepcion sa isang pilgrimage. Sabi ni Father Dave, pinagdasal daw niya kung sinong kanyang isasama. At laking gulat ko, ako ang chinat niya. Sa pilgrimage na yon, nakilala ko ang mag-asawa na matulungin sa simbahan. Pakiramdam ng mag-asawa, masungit at suplado daw ako. Totoo ba yon? Oh, tama na. Oh, yan. Ba't parang di makasagot yung iba? Totoo ba yon? Mamaya kayo sa akin. Ha? Pakiramdam ng mag-asawa, suplado daw ako. At masungit daw ako. Ang hindi nila alam, nahihiya lang ako. Sabi ko sa inyo, ha? Sino mag-aakala na ang simpleng pagsama sa pilgrimage na yon ay magdudulot pala ng malaking biyaya? Pag-uwi ko, isa na akong kura paroko. Anong ginawa ng Diyos para ang mag-asawa ay biglang tumulong sa ating parokya? 17 taon. Habang nangyayari ang lahat ng yon sa ating parokya, sa isang banda, may plano na pala ang Diyos na kakaiba. Siguro, 17 taon, kung hindi ako tumugon sa tawag ng Diyos, hindi ko nakilala si Monsignor Bonglo. Hindi ko nakilala si Father Arnel. Hindi ko nakilala si Father Douglas, na dati ding kura paroko ng ating parokya. Siguro, kung hindi ako tumugon, hindi ako napunta sa Santa Mesa, nakasama si Father Jerry. Hindi ako naging lingkod ng Quiapo. Hindi ako natulungan ni Ate Mina. Hindi ako naging taga-ermita. At hindi ko nakilala ang mag-asawa. Ganito kalaki, bumuo ng simbahan ang Diyos. Nagsisimula sa isang tawag hanggang pagdugtong-dugtungin ang lahat ng tinawag para maging isang malaking obra. Kwento ko pa lang ito, paano na yung kwento mo? Kung paano ka nadala dito, alam ko, meron ka ring sariling kwento. Pero kung titignan natin, lahat ito ay dahil tumugon lang tayo sa Diyos. Nagsimula sa tawag hanggang nagdugtong-dugtong at naging isang malaking obra. Ang kwento ko, ako ang bida. Pero sa kwento mo, kung bakit ka nandito, sigurado ako, ikaw ang bida. At kung bakit ka nandito, tumugon ka sa paanyaya ng Diyos. 17 taon ang nakalipas. Madaming pagsubok ang lumipas. Pero hindi natatapos ang pagbuo ng kwento. Dahil matapos ang 17 taon, magsisimula tayo ng bagong yugto ng kwento. Sa lahat ng nandito, huwag kayong matakot na tumugon sa tawag ng Diyos dahil hindi mo alam ang isang magandang obrang nag-iintay sa'yo. At huwag mong ikagugulat dahil sa iyong kwento, sa'yo na nakasentro. Ikaw na ang bida.
tayo'y nandito. Kasama na yung mga nasa online na nakilala ko noon pa mula sa Quiapo. Ituloy natin ang kwento dahil makalipas ang 2 taon sa awa at tulong ng Diyos, matatapos ang bago nating simbahan. At huwag kang magugulat dahil parte ka ng ating kasaysayan. 2 years from now, I hope nandito ka pa din. Sabi mo nga sa katabi mo, andito ka pa din. Kung isasara natin ang simbahan sa araw na ito, 2 years from now, sana kasama ka pa rin namin buksan ang bagong parokya. Amen? Amen.